4x4 di latest Tectonic na pre. Asang manual ano ni? Electronic na. Pwede po siya manual, Pwede matic. Ano manual na niya? Okay. Sorry. Try. Okay, what ba line lagi na? Wala na mura ni Col. Ano sana? Tipot? Sir, that one sir. 4x4. 64. Tigil din? Wala sa amin. Sila na bahala na. Ada po gamit sa taas. Mas gwapo to Col. Gwapo man ako. Kato Col, gwapo to. Natambot ko na nawa, nagtubig. So pag nagtubig pre, Kana nagtubig. goods ni, mga merch ni. Kuya so. Ano kay? Fine. 4x4. 64. Tigil din? Wala sa amin. Sa amin. Sila na bahala na. Ada po gamit sa taas. Mas gwapo to Col. Gwapo man ako. Kato Col, gwapo to. Natambot ko na nawa, nagtubig. May kanal. Ayan mga kapatid, no, maganda talaga yung multi-cab mga kapatid na minivan na kung bibili po kayo talagang i-ano nyo sa ano, talagang yung kakalabas lang dyan sa container van galing sa Japan. At saka yun, makikita nyo yung mga wiring, yung mga chassis niya, makina. Talaga yun ang pinaka-importante, yung body. Kasi chap-chap kasi yan pagdating dito sa Pilipinas. Tapos itacking na nila yan pagdating dito ng mga yung nag-supply. I-acetilin nila yan, so pipiliin mo. So kung makapili ka lahat, so wag yung napintura na kasi talagang hindi maganda yon. Yung maganda mga kapatid, yung katulad ng ginawa no, nung kasi sinamahan ko yung uncle ko na nag-canvas po no. Halos mga 2 araw po yung pag ano namin o 1 araw. Kasi yung una is half day kami. Tapos sa pangalawang araw half day. So 1 araw talaga. Malibot nyo talaga yung para makatwist ka ng mabuti. At saka yung mora. So doon sa uncle ko na nangyayari, mayroon siyang talagang budget niya is 230 lang. So talagang yun na yung kukunin niya. So at saka ito pa yung tips mga kapatid. Nung nag-final na siya kasi on that second day, nagdala siya ng mekaniko o driver. So nung tiningnan yun, talagang may tumagas doon sa makina na yung oil. So yun, biglang nagbago yung decision. So nagpunta siya doon sa ibang naman. Yung nakita namin sa iba, talagang bagong-bago din galing sa latest, whatever. Talagang napaka-colored pa ng mga wire, talagang brand new pa. So kita nyo yung mga body, walang kalawang, talagang walang talagang parang bagong gawa. Yun nga, natacking na po kasi makikita nyo sa gilid may mga acetylene na. Pero whole body, makikita mo sa loob, talagang parang bago pa na ginawa dun sa factory. So yun nga, mahal, 290. Yun, bumalik na kami, nag-lunch. Ang akala ko doon na talaga sa 230. Yung 230 kasi old model yun. Okay, 230 talagang old model. So yun, sinuggest ko kay uncle na ito yun maganda. Yun nga, mas diferensya po ng 30,000 kasi 260 eh. So nung nasa Samal po yung owner. So kasi interesado na yung uncle ko, nakadesisyon na. Yun po ang hinintay namin kasi babalik po daw siya ng Davao. Kaya nga ang final doon, yun na po ang final. Itong nakikita nyo sa video, no, na kinuha niya talagang Tectonic. Hindi ko masyado ma-familiar yun. Basta yung Tectonic mga kapatid, talagang siya, manual, tsaka automatic. 4x4, latest. Tsaka yung pinakamaganda doon mga kapatid, aside sa maganda ang tunog ng makina, maganda yung mga wiring, nakita natin talagang colored na colored.
Tsaka yung mukha ng makina din maganda sa harap. Talagang kumbaga sa Bisaya pa, mamwords o hamis. O parang bagong-bago talaga na katulad ng commercial ba na galing labas dan sa kasa. Ganun po ang nakikita ko. So, talagang maganda siya. Kunti yung gasolina niya. Mahina kumain ng gasolina. 4x4. Tsaka mas mataas yung makina niya. Transformer, ano ba yun? Basta ginawa niya parang pamilya. Minivan siya. So, ito po yung napili niya. Ito yung kaya binablog ko ito mga kapatid para kung kukuha po kayo, at least may mga tips kayo dito sa vlog natin, sa mga experience natin. So hanggang dito, hanggang sunod muli, mayroon po tayo at tayo po ay every time makakita po tayo na makapagbigay ng information, iba-vlog po natin. Maraming salamat. Thank you for watching. I hope nakabigay sa inyo ng tips sa mga bumibili dyan, magplano ng multi-cab minivan para sa pangpamilya, trabaho, whatever. Bye-bye. God bless.